On this episode, we are talking about music icons and legends. Who are our favorite pop girlies? And the one who makes a diva. What makes one an? Tuloy mo na. So, what you say? She ain't no diva. Ama a diva. Ama. Get ready For a gay time. with Bex and Smell. And Jonah. Welcome to the Bexters Podcast. Ano na, Bex? Ano na? Catch-up sesh na. Join lalo ng Chumi Kalabong. At magbaklaan di Chechuara sa Bexters. The Mel. And Jonah Show. Yes. Miss ko yung peking clap. Oo nga eh. At saka yung mga, wala na akong pinipindot. Oo, guys, alam nyo kasi medyo nakahagard kami sa ganong setup. Pero, at saka medyo, ngarag yung, yung sound. Correct. At least ngayon, mas perfect. Mm-mm. Timmy. Pero, And syempre, Happy New Year talaga naman. for the 34th episode of Ramdam nyo ba Bexters. yung New Year sa init? Correct. Putok na putok ang init at putok na din ang mga pawis. Ang mga kilikemba. Namumutok. Charing. Kaya nga, parang ano ngayon, year of putok. Season of putok. Pero grabe ang init, no? Oo, grabe, Oh my ang init gosh. talaga. Parang, ang nagdati nga, puro fan lang kami. Mm. Sa totoo lang, hindi kami may aircon kasi malamig naman dito. Pero nung tumatagal, dahil nga nag-summer, ang nangyari alternation, aircon para lumamig na sabay fan. Pag uminit ulit, tsaka na lang ulit aircon. Ganon, para tipidity. Pero, ganon din sa amin. Ang eksena naman namin, nagpa-jerkash kami sa sala nung December. Correct. So, hindi masyado nagagamit kasi Pasko. Kasi ano lang namin yun, parang pag may bisita, ganyan, para hindi mainit. Oo. Ang ending 24/7 naka-jerkash dahil Gnet, my gosh. Sobrang init nga ngayon. Actually, umabot na nga ang temperature sa 42 Oh Celsius my God. sa labas. Kaya nga ako napapansin nyo, yung mga nasa Pilipinas ha, minsan nga nasususpend yung klase ng mga bata. True. And all levels pa nga at some point. Kasi kahit college, hindi na rin nila siguro makakayanan yung commute. Ang dami na rin daw namamatay sa heat stroke. Hindi naman namatay, merong mga na-aksidente. Meron akong alam na nategi kasi may nasakyan akong grabina. Tapos ang sabi niya, alam niyo ma'am, meron nga nabalita yung Move It. Yung parang bagong kalaban ng angkas ito. Nakasakay yung pasahero, tumigil sila, tapos bigla nang hinimatay yung Kumeli. yung drivam. Tapos nung hinimatay siya, tegs na pala. yung drivam yung Uy, Kumeli. Kung hindi tumigil yung drivam, tegs na rin siguro yung pasahero. Oo, Buti nga. true. Buti na isipan niya tumigil. Siguro sabi ng drivam sa akin, nung grab, baka po ma'am naramdaman na nahihilo na, di na correct. kaya. Buti na lang talaga tumigil. So mag-ingat po tayong lahat kasi True. prone po tayo sa accident, pagiging Kelly. True. What do we Saka mean by ano, pagiging Kelly? Yung hinihimatay bigla. Magtubig, hydrate. And Ay, very important. Hydrate, ubos na nga, oh. Dahil grabe ang init talaga. Ang init talaga naman. And syempre, bago tayo sunod-sunod at magtuloy-tuloy sa ating episode ngayon, gusto ko lamang pong batiin ang ating mga loyal listeners. How loyal. Charing. Tintin! Wala na naman po yung sound effects namin, nakakairita. Pero ayan, maraming salamat sa patuloy niyong pakikinig. Truly. Yan sa US si Sheila. Yan, Sheila Bravo. Bravo family. Hello. At ang kanyang Junakis na si Zizi. Naging Bektas na rin. Bektas yung Jurakis. Bektas yung Junakis. At syempre si Pau Babaran. Hello, Ayan. Pao, na may pa-comment sa last episode. Oo, alam niyo si Pau lagi ang nakikinig sa amin. Kaya maraming salamat sa iyo, Pau, and the Correct. family and friends. Truly. At syempre, supportahan niyo ang kanyang business sa US. At syempre, kung nandito kayo, feeling ko kaya rin niya i-accommodate. Ayan. At syempre, sa Canada, hello kay Jerome. Ayan, na napakaswerte kasi nanood ng concert ni Marina, nang gigigil talaga ako. Meron silang picture together. Sana all talaga. Ako yun, nandito sa Pilipinas, si Marino, wala kami picture. Correct. Ang sabi nga niya, pag uwi daw niya, kailangan puntahan daw si Marina. Sabi ko, Go. good luck. Kasi baka tumatravel na si Marina Oo, pagbalik. true. Ayan, and syempre, we also have another loyal listener sa Oman, si Colleen Mardo Yambao. Yung Yambao family, maraming salamat sa pakikinig. And syempre sa UAE,
sa Dubai. Ayan, kay M na confident pa mag-message but daw walang episode ngayong week. Nanggigigil talaga ako. Hello, M. At hello dun sa landlord na nagpalayas sa'yo. Yung Egyptian na lumande sa Pinay, kaya ka naligwak dun sa dorm. Alam mo, mamamalasin yan ako nagsasabi sa'yo. Ineri mo naman yung ni sis. Noon nanggigigil kasi ako kasi sa mga ugali. Ayun, makakahanap ka rin ng balur. Ayan. At ayan sa mga nasa Dubai. Baka matulungan niyo yung friendship ko. Pakitulungan na nga. Makahanap ng balur. True. At salamat sa pakikinig. Sa mga madam. Charing. At saka syempre sa ating Global Deputy Officer. Charing. Na nag-comment na natin, book down natin siya nung nakaraang episode. Hello, Levy. Hello, Levy. Maraming salamat sa patuloy na makikinig. At least, nasa mapa kami ng mundo dahil sa'yo. Parang feel na feel namin, ang dami naming fanatics dahil sa'yo. Pero ikaw lang talaga to. And then, tsaka also, thank you din sa lahat nung medyo mataas, mas higher than usual yung lessons natin ng last episode because we had our Serena friend Correct. na si Dara. Correct. Yan. Maraming salamat. Madami naka-appreciate tong episode. Ayan, maraming salamat. And syempre kay Joy, ayan na office mate ko sa sa kumpanya. Huwag ko na sabihin kung saan. Basta kay Joy, kay Julius, kay Carla, ayan kay Dara na lagi ring nakikinig. Sa mga friendships ko sa office. Sana maraming masaya salamat. ka, Joy. Charing. Alam mo, hindi siya masaya. Broken-hearted yung batang yan. Joy, kaya natin to. Umawra ka ngayon sa sa Makati. Maraming pero ito ang panahon para isabuhay ang iyong pangalan. Correct. Magpabunot tayo sa Tambiolo. Huwag tayong dun lang sa loob ng Tambiolo. Kailangan magpapabunot. Ganon. Correct. Parang bagang. Ano daw? Ano ba yan? Nauwi na tayo sa sakitan. Ayan. And syempre marami pa tayong listeners. Kung gusto niyo po magpa-shoutout, please message us. Oo. Para Kaya mag-comment mabati kayo namin sa Spotify mismo. Meron naman dun. Oo nga. Tsaka kung anong say nyo sa episode, mag-comment kayo. Oo, true. Diba? Para alam namin. Saka para may babasahin kami eksena dito. At saka another thing, remind ko lang, galit. Remind ko lang, yung mga nag-view lagi ng Bexter's page, i-like nyo nga. I-like nyo at mag-subscribe kayo sa YouTube, sa TikTok, nandyan kami, sa Facebook. Lahat. Tayo lang yung nag-iimbita na Ansha. Diba? Wag na kayong manood na lang ipilitin nyo sarili nyo mag-subscribe. Wag nyo lang basta i-view, mag-subscribe kayo. True. At saka yung YouTube, ilalaban. Oo, ilalaban. Ayun lang. Ayun, maraming salamat. And syempre, bago pa tayo sa mapunta. Pero, ito na tayo na magbaklita ang mga balita. Bakla! Excited na kayo dito at ako din ay excited na unang-una na dyan ang Beanie craze. Talaga naman. Diba? Laban Jolina Magtangal. Kung matatandaan nyo, I think 3 episodes ago, ang hair mo taste ko ay beanie. Oo. Na talaga naman, after nun talaga, nag-viral sila ng bonggang-bongga. Nag-sold out ang kanila. Actually, dapat one-day concert lang siya sa New Frontier. Tapos, actually, nag-try kami ng sister ko na mag-avail ng tickets. Wala kami nakuha, parang 2 hours pa lang. Actually, hindi. Minutes pa lang. May pila na yung online. Hindi na kami naka-access agad dun sa website, sa Ticketnet. Tapos parang within 2 hours in-announce nila na sold out na yung tickets. So, dahil doon na namin nag-demand ng bigger venue actually at saka or day 2. So, nagkaroon ng day 2. Tapos, parang ang dami pa rin gusto na makanood. So, nag-announce pa sila ng day 3. So, nagsabay yung selling ng day 2 and day 3 na sold out lang din within 2 hours. At sawi kami ng kapatid ko na makasecure ng tickets para sa Beanieverse. Ayan. And syempre ngayon, nasa number 1 sila sa Spotify sa Philippines. Spotify Philippines. And meron na silang 3 million monthly Spotify listeners, which is, I think, highest sa Pilipinas, if I'm not mistaken. Ganyan. Group ata, or hindi ako sure. Pero ang alam ko, number 1 sila sa groups. Ang na-beat nila yung record ng Ben and Ben. Oo.
Kaya Ganyan. maiba lang kasi pampasaya yung BINI, yung mga songs nila pampasaya True, talaga, pampa-good true. vibes, ganon. Correct. Ayan, kung supporter po kayo ng OPM, try nyo pong pakinggan ang BINI pag may time kayo. At saka, lalo na if K-pop fan ka, kasi, ito pala yung feeling na, kasi I've been a K-pop fan since 2011, 2010, ganyan. Mm-mm. So, parang ngayon, gosh, ito pala yung feeling na nakikinig ka ng ganong type of music, pero naiintindihan mo yung Oo. kinakanta. Oo, So, na hindi mo masaya na lang. kailangan ng translation. Taro. And then, at saka sobrang nagbo-boom ngayon yung BINI na nag-viral sila because of Pantropico and Salamin. Kung nasan sila, sobrang daming tao always. Yung Pampanga nila, tapos nag-mall show sila sa last week, tapos yesterday nasa Robinson's Antipolo yata. Mm-mm. Ganyan. Kaya Na kung- may mga nakasakay. Wala na silang makita pag tumatayo sila dun sa likod. So, ginagawa ng mga ibang balloons. Nakasakay sila sa escalator, tapos pabalik-balik para lang makita nila yung nagpe-perform yung BINI on stage. Ganyan. Ayan, kung na-jojologsan po kayo sa BINI, mas jologs po si Shaira. So, mamili na lang kayo, yung Selos o Pantropiko. Ayan. Oy, at saka alam mo, may funny story ako about BINI. Oh. Kasi nag-debut sila, I think 2020. Hindi, pre-debut nila 2020. Una ko sila nakita sa Showtime. Mm-mm. Kinover nila yung song ni Ryan Kevin na The Coconut Nut. Ginawa nilang modern na parang very cutesy. Tapos nagalingan ako kasi very K-pop yung galawan, yung yung areglo, yung choreo, ganyan. Oh, and hello, it's Mr. Ryan Cayabyab. So, sabi ko, ay, aabangan ko tong group na to, ganyan. So, come 2021, nung nag-debut sila ng Born to Win, tapos nagustuhan ko siya. Tapos, kasi pagiging K-pop, it's more than just listening to the songs. Parang part yung kikilalanin mo yung members, yung matutuwa ka sa members, ganyan. So, parang nag-start ako manood ng mga videos nila nung time na yun. Tapos, sumabog yung TV namin. Pero hindi dahil sa kanila. Sumabog yung TV namin kasi I think may may fault basta may electrical problem dun sa bahay namin that time. So, habang tandang-tanda ko, pinapanood ko nun Idol Relay ng BINI. Yung nakaikot sila, tapos nag-a-answer sila ng questions. Sumabog yung TV. Alam nyo, sasabog na din tong phone. Kaya ipopost lang po muna namin kasi parang dumidilim na rin ang paningin ng cellphone na ito. So, 1 second. Yan, sorry guys, ayan na nagbabalik na po kami. Ito yung story sa BINI. Umpisahan mo nga ulit, sorry. Ayan, kasi, yun na nga, yung nanonood kayo sa Baler. Nanonood ako. Nag-start na ako mag-stan ng BINI noong 2021. Pinapanood ko na yung mga videos nila. Tanda ko ang pinapanood ko noon is Idol Relay ba yung title. No? Yung nakabilog sila, tapos nag-answer sila ng questions, ganyan. Tapos sumabog yung TV na. So, after nung 2021 to. Oo, 2021. Pero kilala ko na sila noong 2021 kasi nga nanonood na ako. Sumabog yung TV namin dahil may something sa fuse namin, whatever. Ganyan. So, nung nagpalit kami ng TV, nisip ko, balikan ko pa ba yung BINI? O, na-trauma ako. Sumabog na yung TV. So, yun, nakalimutan ko na sila until nagbalik ulit nag-boom ulit sila early. Actually, before pa sila mag-boom earlier this year, nakikinig na ako nung songs nila, which is yung Antropiko na ba yun? Hanggang sa nag-release ng Salamin. So, yun hanggang ngayon. Yan, bloom na ako. Certified bloom. Correct. At sana ma-interview natin sila one day. Okay naman. Maloy. Meron ako nakitang kakilala na yung pala ang nagmamanage. Ayan. So, tatry po natin ang best na makuha ang chance na ma-interview kahit 10 minutes ang BINI bago man lang sila mag-concert. At itong BINI, una ko sila nakita sa Showtime at dahil dyan, ito na naman tayo sa noontime natin. Nako. Ito na non-time checka. Gusto mo yung bantay, non-time checka. Gusto mo yung bantay talaga natin yung kung ano nangyayari sa noontime as if nanonood tayo ng Alam nyo guys, hindi na ako talaga nakapanood. Pero syempre, naging part kasi ito ng ating childhood. True. Kaya syempre parang medyo, hindi naman affected but somehow, parang
out of curiosity, ano na ba nangyayari sa kanila? At eto na nga yun. Ano bang chika dyan? Kasi narinig ko nga na si Joey De Leon daw ay nagpaparinig Oo. na sa kabila. So, totoo ba ito, Bex? Ano Oo, bang mga meron siya. haka-haka? Actually, sila ni, ano yun, ni Tito Sen. Na, akin, basta this week, last week, nag-rant sila on live na parang sana itigil na daw yung mga fake news pages. I guess this is pertaining to the issues na magsasara na yung show nila, o hindi na kumikita, ganyan. And mga ganun. Parang sinasabi niya pa doon na ano, maging longest nung time TV show muna kayo bago kayo magsalita na ganyan. Eh, ang katapat lang naman nila, Showtime. So, parang they're insinuating na Showtime yung nagpapakalat ng ganong chismis or whatever. So, I don't know. And then, on an interview the following day, parang sinabi ni Joey De Leon na he's not talking about Showtime. Okay sila ng Showtime, in good terms sila. Tapos parang sinabi pa doon na ano, 15 years na nga sila, bakit ko sila hahamonin? Mga ganyan-ganyan, whatever. Correct. And then, the following day na naman, naka-outfit siya ng ano, pang girl. Pang Tapos bektas. naka-blandina na hair. Mm-mm. Bakla-baklaan. Tapos parang sinabi niya na siya si President Ganda. Tapos gusto niyang batiin yung busy niya, which is, yun nga. Tapos pinati niya si Ayon. Parang, 2024 na bakla-baklaan pa din. Parang itigil na natin yung negativities kasi hindi siya nakakaganda. Tsaka knowing Itbulaga naman, they're already established. Oo. And they're already known. Alam na ng tao na sila talaga yung number one ever since. And kung hindi Before siguro, hindi ako sure ngayon. Oo. Charing. I mean, number one ever since. So, Hindi, pero kasi gets ko yung ano, before, gets ko yung, kasi dati talaga, uso yan yung parinigan ng, yung as in tapatan labanan talaga, kung Wawawi man yan, or MTV man yan, or nung naging Showtime na yung palabas, as in talaga parinigan talaga with Itbulaga. Kasi, ano talaga labanan talaga, tapatan talaga ng ratings. Eh ngayon parang, nasa GMA na nga yung Showtime, tapos nasa TV5 na kayo. Parang, hindi na to yung era ng ng salpukang ganun. Parang ngayon kasi mas kung ano na lang yung bet mong panoonin. Di yun yung gusto mong i-enjoy. Saka, ang issue ko here is yung bakla-baklaan in 2024. Parang, ginagamit pa ding punchline yung yung pagiging bakla. Parang ano ba? oo, Move move on na on. tayo. Tapos may nabasa din ako na na, bakit naman sila Jong, sila Vong, babakla-baklaan din naman sila sa Showtime. Hindi din okay yun. Hindi din funny. Di ba? Dapat itigil na din. Siguro na mas napag-usapan lang recently kasi nga, si Joey De Leon yung pinakalas na gumawa. Pero in general, I think dapat tama na yung ganung pahinga na natin yung Tsaka yung pagrarant on live TV, pahinga na din natin. Alam mo yun, kung masyado ka naman daming iniisip or whatever, leave ka muna, gano'n. Oo, Kasi- tama na. And syempre, dahil nga sa pagpaparinig nila kay Vice Ganda, si Vice Ganda naman po ay mayroong bagong pelikula na papalabas. Ito po ay sa direksyon ni June Lana. Si June Lana po ang tawag nito ang maker ng Die Beautiful. Kung natatandaan nyo, isa yun sa mga Mhm, sikat with na Mama movie Pao. with Paolo Ballesteros. And syempre, kung may Die Beautiful, may Born Beautiful din. O, di ba? Becky and Badette, yung mga yan, yung 10 Little Mistresses. Ay, ano ba ang inaasahan natin sa new movie ni Mama Vice? Kasi ito, knowing this, yung filmography ni Direk June, Oo. hindi, most of it are comedy, na he tackles comedy, pero in a more, parang, May substance, may lalim. oo, parang merong indie touch. Mm-mm. Ganon. Which is, pag sinabi kasing indie, medyo yung atake, mas may reality, mas may truth, kumbaga, ganyan. So, Mm-mm. parang, if ever this is gonna be the first Vice Ganda movie na mapapanood natin na may lalim. Mm-mm. Kasi, I mean, yes, iconic yung mga films ni Vice before. Ni Meme, yung Sister Rakas, yung, Private Benjamin, mga iconic yan. Pero, it's, lang talaga, it's movie for the laughs. Yung parang, Yeah. para tumawa ka lang. So, Mm-mm. exciting din na this time
sinabi niya sa press ko na mas may lalim yung Mm-mm. pelikula. And, Ayan. at saka aminado naman siya, kaya hindi siya gumagawa ng mga medyo serious films kasi alam niya na hindi niya forte yung acting. And parang dun sa mga movies na before, may mga drama pero isang eksena lang na yung heavy na may iyakan guys, nga hindi niya masyado na-enjoy yun. Oo, So, congratulations, Mabay, sa iyong True. bagong project, and we're looking forward to it. Sana magkaroon tayo ng free pass sa premiere night. Charis. Ayan. So, sabi Gagawin nila- po natin ang lahat. Sa lahat ng sabi mga nila, connection. within the year daw. So, Ayan. may Abangan natin. possibility na mag-MNFF to. I think siguro, depende na lang kung kailan nila matatapos. Sina kaya? Sina Sir Vic Soto kaya? May panlaban. Charis. Ano pa din? Enteng Kabisote Part 100. Tsare. Parang lang yan. Parang yung kay Coco Martin lang yan na hindi natatapos yung mga serye. Ganun ang peg. Correct. Ayan. Siyempre, another news sa mga Drag Race fanatics. Alam naman natin kung sino ang nanalo sa Drag Race 16. Season 16. Season 16. Siyempre, di ko pa rin ito napapanood. Kaya si Mel na naman ang chichika nito. Ayan, ako sobrang abang ako here. Ayan, pinanood ko siya. Tawag na ito, regular viewer ako ng Drag Race. So, every time may Kasi bagong after season 12, nawala na ako sa season 12 or 13, yung kay Simone ba yun? 13. 13. And after season 13, guys, natigil na ako sa kakanood ng Drag Race kasi nawala sila sa Netflix. Yun yung dahilan. Kasi lagi lang akong, I started watching Drag Race dahil sa Netflix nung pandemic. True. So, that's where it all started. Doon ko nalaman ng Drag Race. Pero, ang nagpakilala sa akin ng Drag Race ay si Mama Jeff. Malangit na wang yung kadalawa mother. Ayan, siya talaga. Tapos, binalikan ko lang nung pandemya. Tapos, ay napanood ko na. Kasi, bago nag-lockdown, nanood kayo ng Work the World ni Rogue. Oo. Tapos, parang na-curious ako na, ano na bang meron sa Drag Race? Correct. Tapos, that's where it all started. At yung Work the World na yon ay courtesy of Mel. Dahil nga sa mga connections. Thank you kay Mother Actually, Lani. dapat initially kami ni Rogue manonood nun kasi kami yung sobrang funny. Kaya lang, na yun, paumpisa na ng pandemic yun. And bilang someone with, may inaasma-asma tayo. So, medyo scared si Akla nung time na yun. So, sila na lang ni Rogue yung At after nun, umobar kami. Taro. Tapos nag-lockdown. Tapos sa naging kabaklaan. Kabaklaan yung tapos sinisi naging sa mayora ako ng na-over. ng over. Nakakaloka ang babaeng bakla ng taon. Anyway, so ayun nga, meron na po tayong new winner. At siya ay si Nymphia Wen. Which is, Asian ba ito? Oo. Kasi yung aura niya Asian eh. she's the first East Asian. Kasi dalawa pa lang ang Asian winners ng Drag Race. Syempre excluding Drag Race Thailand at saka Drag Race Philippines. Yung main franchise. So from which country? Taiwan. Ay, Ang go pinakaunang Taiwan. Asian winner talaga is Raja from season 3. Pero Southeast Asian si Raja. Tsaka siya? Half parang American na siya. Half nga siya? Thailand siya. Dutch ata. Hindi ba Thailand si bakla? Indonesian. Indonesia. Dutch. Indonesia. Parang ganyan. Tsaka sa US na siya lumaki. Pero ito kasi ito si Asian Nymphia, Asian talaga. And yung ganda ng package niya the entire season, very cool, very Asian yung atake niya sa mga runways. So, nakaka-proud and talaga namang nilamon niya yung finale episode. Congratulations. Pero Nymphia. I would say season 16 is one of the best seasons in a long time. Parang ang pinakahuli pang kabog na season for me was probably 9. Ay, gusto ko yan. Ako, Season mga 9. ganyan. I So, love it. Yun. And ngayon na lang ulit may Kung sinasabi naman na maganda ang season 16, baka bigyan ko ng chance. go na. Kasi siguro tinamad na lang din ako kasi hindi ako happy sa season 13 eh. After nun, so hindi ko na hinanap mapanood yung 14, 15. So let's try the 16. Taro. Maganda yung 16. Kasi meron kang quintessential na pageant queen na kabog. Meron kang yung villainess na eksena dun sa season. So maganda yung yung Queens, Batch of Queens. Ayan, sa mga hindi pa po nakaka-discover ng Drag Race, yung mga naboboard lang dyan, panoorin nyo na. Kasi hindi lang naman siya puro kabaklaan. It's inspiring and it will give you awareness kung ano bang meron sa buhay nila.
And culturally, you will learn from them kasi iba-iba sila ng culture. Hindi lang naman yan laging US. Meron dyan mga iba-ibang lahi din naman na nagjo-join force. Tsaka makikita nyo rin yung variations of creativity ng True. tao on how they execute True. things. So, ayun. Tsaka it touches on, ewan ko, I don't know why, pero watching it, parang you will feel confident. Oo. And then hindi, baka isipin nyo kasi dahil babaeng bakla ako, kaya ako relate na relate. Pero kahit noon pa man, nung napanood ko siya, kahit straight ka, I think magugustuhan mo din siya kasi relatable naman siya. Taro. Unless kung homophobic ka. Siyempre, Taro. mandidiri ka manood ng mga ganyan. Taro. Pero at dahil nandidiri ka manood ng mga ganyan, kiss ka sa life ko. Gusto ko na lang yung mga funny, kalmahan nyo, TV show lang. Kasi may mga like yan. Like yung kay Marina Summers nga, Oo, yung winarda nyo si Tia, nakakaloka kayo. yung racism, it's not okay. Yung minsan umaabot pa sa mga death threats. Na parang, tama na guys. it's just a TV show. It's just how, syempre, understandable naman yung feelings na dapat si ganito nanalo dahil kaya lang, it's a TV show at the end of the day. So, hindi kayo ang nag-run ng TV show, hindi kayo ang producer, hindi Saka, kayo ang gumastos. you know na it's a contest, may mananalo, may matatalo. Anong assurance mo na yung bet mo yung mananalo? Correct. So, Again, let's just watch to enjoy. Again, it's a show. True. Ayan. And syempre, at dahil sa mga yan, it's a show. And this is the album. May bagong lumabas na album si Taylor Swift at syempre nabaliw ang mga Swifties. Kasi hindi lang 15 tracks. Hindi lang 16 tracks. Yung 16 tracks kasi yung unang lumabas. Parang a few hours later, bigla naglabas siya ng another 15 tracks. So parang sinasabi na double album. But technically, it's just one album. And that is called The Tortured Poets Department. Ayan. Which na-release lang nung April 19. So, sa mga hindi pa nakakarinig, i-go nyo na. Tapos balik kayo kay Beyonce. Charis. Charis lang. Ayan, pakinggan nyo pakinggan nyo po ang bago niyang album and mag-comment kayo kung ano ang say nyo sa bagong Ikaw, anong say mo? Fortnite. No, di ba? Oy, Fortnite, it's because of Post Malone. Kasi part si Post Malone ng single na ito. Parang ni Post Malone is having a moment. Kaya nga actually, ang dami niyang collabs recently and good for him kasi magaling talaga siya. Mm-hmm. So, congratulations Taylor Swift for a new album and sa mga Swifties, congratulations din sa inyo kasi may bago na naman kayong album na tawag nito, Paglalamayan, ng mga ilang buwan na naman. Kasi yan yung ganyan ang mga fanatics, paulit-ulit everyday. Yan natin ang pakikinggan. So, ayun, laban. I gave it a listen naman. I tried. Hindi ako makapagbigay ng full review or first first listen review kasi hindi ko siya natapos kasi basta to be honest, I didn't get past track number 5. Parang hanggang doon lang ako kasi. Mabot naman ako ng track 5 or 6, I believe. Pero hindi ko pa siya natatapos. Tatapusin ko, promise. And then, babalikan ko pag natapos ko na siya. Maybe we can have a review. Pag for our YouTube exclusive. I don't know if may effect yung knowing na you're gonna have to go through 31 tracks. Kaya parang number 5 pa lang, oh my God, tag na to? It's been the same. Pero kasi yung Cowboy Carter 27, ang dami din naman nun. Pero hindi ko siya I guess, siguro as a fanatics, kaya siguro, nakayanan mo. Or siguro din kasi, actually, I was nervous with Cowboy Carter kasi, bagong atake siya country siya So, hindi ko alam kung magugustuhan ko or hindi. Pero I was surprised kasi, parang dinalakan niya from track to track. Yung parang after ng song na to, itatahi niya dun sa kasunod hanggang di mo namamalayan tapos mo na yung 27 songs. Or actually 24 songs lang naman siya in total talaga kasi yung 3 doon is parang interludes lang. Ganyan. In comparison to Charis, ayan. To may tortured ear. Kimi! Hindi, lang joke lang sige, pero papakinggan ko. Ayan. More to discuss sa pagbabalik ng Dexters.
And we're back! Yes, we're back. And May yung vibrato. ko, bumababa na din. Ayan. Hinila. Oy, thank you sa outfit na to sa A2E Apparel. Wow, sponsor. Hanapin nyo lang po sila sa Instagram para sa mga affordable outfits na cute, na para kang doll. Ayan. Para sa mga Jubilin, meron silang mga sizes hanggang 2XXL. O, ganon. Powerful. Pero, ayan. So, for this episode, ang ating topic ay mga divas. Taray, sumegway talaga ako mag-ano. Oo, taro. Baka naman. Tsareg. Para kay Between, no? Tsareg. Sige, Bix. Ayan. So, mabalik na tayo sa atin talagang Ayan. main topic for Which this is, episode. Mga divas. Oo, mga divas. Because I myself, I feel like a diva sometimes. Charing! Charis lang. So, ito, lang, you just wanna clarify na, hindi namin ito ginagawa para pagsabungin yung mga, mga Merlin, mga babaeng singer na talaga namang iconic. Just for fun lang. Kasi, Oo. Tsaka this is our own opinion. Pero, It doesn't reflect anyone in our work or kung sino man sa pamilya namin. or kung ano mang Oo, hindi kami na-influence ng kahit na sino. or kung ano mang fandom namin. Ano bang fandom mo? Adele ka, di ba? Adele ako eh. So, yung mga pinagsasabi ko dito, it does not reflect all of the Beyonce fans. It's just me. Oo. Hindi, it doesn't reflect my co-fanatics for Adele and True. yung mga kasi ako, yung tawag dito, yung mga pinapakinggan ko, depende rin po yan sa mood ko. Correct. So, kahit na fanatics ako nung kay Adele, hindi naman all the time si Adele ang pinapakinggan ko. Mhm. Ganon. Iba-iba din. Pero ako So, nga, ayan. from Beyonce to Beanie. From Adele, Tapos may mga Lana inserts Del pa na Rio. K-pop na Yan, ilang Minsan nalala din. nakikinig ako ng metal, di ba? Yan. So for you, what makes a diva? Paano nagiging diva ang isang, from a regular singer? Paano siya Number nagiging one, diva? voice. Taro. Kailangan powerful ka kahit a cappella. Hmm. Kasi your number one instrument is your voice. So Taro, kahit walang taro. support ng kahit anong instrument, your voice itself is an instrument. It should, it should make music Mhm. kahit na walang instrument. Kahit yung boses mo lang, kahit a cappella lang yan, dapat may impact na agad. It Tama. doesn't have to be super beretera. Mhm. Basta nandun yung genuine Organic voice. organic voice. And hindi yung boses kiki. Ayan, wag tayo sa mga Disney bosses. Nangigigil ako. Hindi yun nakakadiva talaga. And then Mhm. another thing is, yung presence mo pa lang. Oo, true. Yun Di din ba ako. ka na- Yun yung number one ko. Yung hindi naman visual, yung on how you present yourself, Mhm. it should Pero- reflect as a diva. Tsaka stage presence. Yung, Oo. yung commanding, ganyan. Oo. Yung pag nakita ka pa lang, ay diva to. Yung charisma. Pero, Diba? Ika nga ni Mama Ru. taro. Uniqueness na yun. Tara. Hindi, tsaka Uniqueness, nerve, and talent. talent. Oo. Oo. Sumali kayo ng drag race para maging diva kayo. So, iti-train kayo ni Mama Ru, paano nyo ma-overcome yung mga Kasi dapat confident kayo as a diva. Correct. Hindi ka pwede yung timid, bawal yon. Also, yung impact mo on the industry. I guess, hindi ka magiging diva status kung, let's say, sige, maganda yung boses mo, may stage presence ka, pero wala kang masyadong impact yung art mo. Mm-mm. Or yung, alam mo yun, yung presensya mo, wala kang masyadong impact sa industry. Parang hindi ka magiging diva status. For me, Mm-mm. Ikaw ba? Do you agree? I agree. Kailangan kasi complete package yan if Oo, you want to true. be a diva. Hindi lang pwede na na powerful ka sa streams. Kailangan din everything. Taro. Pati sa concerts, di ba? Minsan Mhm. kasi merong mga ang ganda-ganda sa record pero pag nag-live, they struggle. Mhm. So hindi nare-represent ng tama ang pagiging diva kung Correct, nagsa-struggle ka correct. sa live. Kasi yun ang number one. Kailangan perfect ka sa live. Taro. Mm-mm. Hindi, at saka disclaimer, ang daming disclaimer kasi feel ko yung magiging funny recently is sobrang heated niya and Mm-mm. talagang yung Hindi namin to sinasabi yung mga eksena na to as dahil divas kami. Mm-mm. Ito ay based on our expertise being fanays since as fanays na mga divas since Hindi, pagkabata. tsaka siguro na naging
naging topic din namin to ni Mel because first and foremost, we love music. Mm. Ever since. So, tsaka yung ano namin, tawag nito, yung habit namin to listen is hindi lang para sa isang tao. So, pag may nagustuhan kaming iba, Correct. lilisten kami doon. Hindi kami paulit-ulit lang sa isa, pero it Oo. doesn't mean na hindi namin yun gusto. True. Kumbaga, para lang maiba lang. Ganun. Tsaka kaya din namin to tinapik kasi parang napansin namin na in the past, siguro since 5 years or maybe even more, parang bit-bit talaga ng mga female women artists yung music industry ngayon. Parang sila talaga yung alam mo yun, nagpapaikot, nagbibigay ng buhay sa music. Ganyan. Correct. Ayan. And syempre, nandyan na din ang mga favorite divas natin. For sure, kilala nyo to. Like, for example, ito ang mga best example ng pagiging diva. Mhm. Number 1, si Celine Dion. Correct. Diba? Iconic. Yan talaga Ayan. yung, ganun. Get well soon, mama. Get well soon, Mom She. Sana makita ka ulit namin. Kasi, dapat may tour to eh. Tapos Oo, na-postpone lang. So, tsaka baka mamaya may album ulit, diba? So, sana gumaling ka na, ma'am. Lumabang ka, ha? True. At saka syempre nandyan din ang mga pasipol ni ating Mariah. Oo, yan naman talaga. Who doesn't know Celine Mariah? For Yan yung me, mga ano eh. Si Mariah yung quintessential diva. Ayan talaga. Oo, Like- pati yung personality niya kasi Oo, diva din talaga. true. Yun nga parang lahat, diva talaga. Pero yung diva na kasi may negative connotation yung diva. Mm-mm. Pabida. Or tag dito, pa-importante ganyan. Pero kasi, if si Mariah Carey ka, may May karapatan carry ka. mong Oo, Dumiva. Dumiva. Oo. Ayan, and syempre nandiyan din si Faith Hill. Sa mga hindi nakakakilala kung sino si Faith Hill. Si Faith Hill po, ang kumanta, ito yung iconic niya na kante, yung There You'll Be sa Pearl Harbor. Kala ko nanay ni Enrique. Really? Enrique Hill. Sorry. Shota. Kamusta naman kayo ni Liza? Ayan, i-search nyo na lang kung ano yung There You'll Be at ayokong bumirit dito. Baka magising yung Guardia Civil Na night shift. na night shift. Ayan. And syempre, si Leanne Rimes. Ay. Favorite ko din to kasi naging naging reference ko to growing up, lalo na sa mga kantahan. Like yung How Do I Live, yan. Number 1 ko na favorite song yan. At saka yung I Need You. Kaano niya si Basta? Basta right? Siya rin na. May-ari sila ng bus. Si Lian Rhymes at saka si Basta Rhymes. Oo, sa mga hindi nakakaalam yung mga Gen Z dyan, nagigigil ako. Lumalabas yung edad. Ilabas ang iyong YouTube at hanapin ang How Do I Live. Totoo. Yeah. Siyempre, gusto kong kantahin yan, but no. Ayan. Siyempre, next naman dyan ay si Martina McBride, another favorite of mine. Ito yung kumanta ng Valentine. Yan. Ito yung mga yung sikat na sikat sa mga Pinoy. Na, Oo. Yan. And syempre, nandiyan si Dolly Parton. Taro. Yan. Si Cher. Yan. Nung ang November, December, January, mga ganyang panahon. Bago ko sinakop ng Beanie. Sobrang Cher, ko yun, Cher era ko yun. As in, pinapanood ko yung mga old videos ni Cher. Ganyan. Ayan. Sa mga hindi pa nakakilala kay Cher, yung Do You Believe? Yan. Si Cher ang asawa ni Table. Table si Cher. And syempre, Janet Jackson. Sinong di nakakakilala kay Janet Jackson? Na lagi nating reference pag mainit. Janet Jackson. O, diba? Ganon. And of course, the one and only, Madonna, na recently lang and ongoing, I think, ang tour. And nagkasama din ng mga drag racers natin sa mga performance niya. Which is good kasi kasama niya sa buong tour si Bob the Drag Queen. Tapos meron silang isang segment doon sa show na nag-feature sila ng iba-ibang, not only drag queens, pero mostly drag queens yung fini-feature nila doon sa segment. I think yun yung voguing section nung show. Yan, so nandyan na sila. I think ang mga lumabas si Monet, si Trixie, si Manila, yan. Ayan, winner. And syempre, ang dami pa ring issue na kumakalat kay Madonna as a diva herself. Lagi kasi siyang late pag nagpe-perform dun sa expected time na mag-start yung performance.
delay po siya ng 1 hour or minsan 2 hours pa nga, kaya marami nagagalit. Pero pag napanood na nila, gandang-ganda na sila. Give nyo na kay Madonna yung late. Nagtatanggal pa ng catheter. Charay! Hayaan nyo na si Charot lang. Mami. Kasi tawag nito, onders na. Medyo mabagal na Uy, pero Nandito. pakak pa din si Moms on stage. As in, pasabog pa din naman si Ziz. Like a virgin. Wala lumabas. Touch. Naging iba Bala, na dear. for a very first time. Gano'n na siya. Ay, ikaw. Ayan. And syempre, kung meron mga alive, meron din namang na-tags. Oo, ito yung mga iconic na hindi natin malilimutan forever. Hindi. Tawa. Segue ang Naalala ko kasi yung kanta. Hindi. kita. Mali. Mauna-una na dyan si Ay, Diyos ko. Hindi ko masabi yung pangalan. Si Ma'am si Whitney. True. Na nategi dahil sa Just Away na tsaka. Charis, hindi naman kasi naging influential yon for her to do drugs. Kasi yung partner niya is into it. Si Napanood mo Bobby na ba Brown yung ba yan? Makeup. Si Millie Bobby Brown. Stranger Things. Shoot na makeup. Ay, knowledge natin si Mama Whitney. Di ba? Kakadrog. Kinaulo ka. Ayan, syempre iconic si ang daming iniwang mga iconic song sa atin. Namawa ka lang. Tutuloy ko lang na itutuloy. Ang daming iniwang mga iconic songs natin ni Momsy Whitney. Oo nga. Mamatay na ako. Gusto mo na bang sumama kay Whitney? Meet and greet. Meet and greet with Whitney. Tapos Sorry, yung feature ko dito sa episode na ito. Ay my God. Okay, I'm alive. Ayun na nga. I Will Always Love You, which is actually a cover of, si Dolly Parton ng original nung Oo. nung I From Will the Always movie The Bodyguard. Taro. In reference. Queen of the Night, mga ganyan. I wanna dance with somebody. How Will I Know? Yan. Ano pa ba? Yung Just, yung kinover ni Sam Smith, How Will I Know, no? Yun, no? Yung kinover ni Sam Smith. And, meron pa isa, Where Do Broken Hearts Go? Si where Whitney do yun, diba? broken hearts Saka yung kinanta ni Sab. Ano yan? Um, I wanna run no. to you. Ayan, iconic din yung Run to You. Kinanta rin kasi ni Sab yan eh. Oo, true. Yung kanta na ano Hello, natin Sab! mo? Oh my God, nakalimutan ka namin batiin. Sab and the Hobby. Pero, Hiller. Hello. Ano tong kanta na to? Sinisigaw na ni Sab ngayon yung title ng kanta ni Whitney na. Alam mo, mag-move on na tayo. Comment mo Pinundan na niya lang sa Salam's Night. Kala mo, ano yung Salam's Night? I wanna run to you Hindi nga. lang to yung tungkol sa hindi niya kaya mabuhay pag wala yung lalaki. I used to cry myself in my night, but I was all before you came. Okay, natatandaan ko. Hindi ko alam ang title. He gives me up, gives me love. Oh. Alam mo, hindi ko makalimutan to kasi ginagaya to ni Paul. He gives me up. All the man that I need. My God. Oh my God. Paul, bisita ka na dito para masampulan mo kami ng all the man that Kasi I need. alam mo, nagigigil na ako sa'yo. Kaya pumunta ka dito. Siyempre, kasama ni Whitney Houston sa langit, si Tina Turner. Mag-rolling on the river sila doon, di ba? Pero- Rolling in the heaven. Ganyan. Ay, nababalash natin yung mga ties. And syempre, nandyan na po ang ating si Mama na na-text ng maaga. Ito talaga yung medyo umiyak ako ng bagets ako. Akala ko talaga si J-Lo si Selena in real life. Alam mo yung ganong thought? Ano, pag-iiban mo ba siya? Dreaming of Selena. No, Char. Ayan. Pero ang ganda-ganda po nung kanta niya, yung Dreaming of You. Taro. And also another iconic song is yung I Could Fall
in love. Pero, Ganon. ayan, feeling ko hindi mag-i-exist ang career ni J-Lo ngayon kung hindi Galit ka ba kay natin J? Hindi. Kimmy. And syempre, nandiyan na po si Aliyah. Rock the boat. Rock the boat. Yung nategi dahil sa kaka-rock ng boat. Ayan. Tama ba? Plane crash. Plane crash yan kasi tawag nito, overcapacity na sila sa plane. Dapat 8 lang, tas more than 8 yung nandun sa plane. So, di na kinaya, naligwak. True. Siyempre, ito another, someone na maagang na maalam si, Amy Winehouse. Kasi nga, may partner din na durugista. Ayan, na-influensyahan din si sobrang, Akala. ang laki ng potential sana ni Amy Winehouse. Ang ganda ng boses niya as in. At saka meron siya may presence siya eh. Oo. I'm really sad Pero, na nategi siya ng maaga na hindi masyadong nag-blossom yung career niya. I mean, Tsaka nag-blossom naman. Pero I think- we're expecting more from her. she's one of those artists na misjudged nung nabubuhay pa. Tapos na-appreciate na lang siya ng gusto ng mga Na-text tao na. nung nawala na siya. Which is Oo. unfair. Back Sana to black. kung meron kayong mga artist ngayon na bet nyo talaga, i-celebrate nyo sila. Like, or even yung dinamay na naging emotional. Even yung mga family members nyo, i-appreciate nyo sila while they are still here. Mm-mm. Kaya minsan hindi ko gets yung mga tribute to, yung mga tribute sa mga, icons, tapos wala na yung mga icons. Mm-mm. Parang, Naalala ko na naman yung sinasabihan mo ko ng I miss you pero wala ka namang ginagawa para makita ko. oo. Alam ko may sinabihan ako na ganyan dati nung college. Kasi sabi niya, I miss you, Joe, na ganyan-ganyan. Oh, miss you ka dyan. Di mo naman ako kinikita. Kumbaga parang, when you say something, you mean it. Kung talagang gusto mong makita yung tao, or like for example, for this one, yung mga diva natin, kung talagang you really appreciate them, you celebrate them. Pero, pumunta kayo sa concert, lumipad kayo ng Hollywood. Charing. Oo, gumastos kayo. Diba? Yung mga like yung mga Swifties, gumastos din kayo. Charis. Siyempre, isama ko, for me, isa siya sa mga favorite, ko. I don't necessarily think, hindi ko alam kung diva ba talaga siya, pero isa sa mga favorite ko na, female or women artist si Karen Carpenter. Sobrang gusto ko yung voice na kasi growing up, parang... Siyempre, kinakanta mo to nung college pa lang eh. Hindi, at saka growing up kasi Why? talaga, Carpenters talaga ang tugtog sa bahay. Yun yung mga tugtog namin sa bahay. Carpenters, Peter, Paul, and Mare, mga ganyang kinemi dahil sa aking Fuji. Mm-mm. So, doon ako, bread. yun yung Yan, mga correct. tugtugan namin. Air supply. Yan. So, pero sabi Charis. nga nila, walang kamay ang mga ibon, pero why do birds suddenly appear? Every time. Ano ba nung joke? Alam mo, iba yung naisip ko sa mga birds na nag-appear. Kasi nung bata ako, parang naisip ko, in fairness kay Sisi, nakikita niya agad ang mga birds Oo, without mga birds na hindi asking. sa hawla nakakulong, kundi Correct. sa... Kimi. Ayun na nga. Tumala naman po tayo from international to local. Ayan. Siyempre, para makarelate kayo, no? Hindi lang puro kaartehan namin ni Melito. Taro. So, ito, yung mga Pinoy divas naman. Number one. Si Mommy Regine. The Songbird. Asia Songbird. Correct. Totoo naman. Alam mo, naaalim ako sa mga pa-title dito sa Pilipinas, no? Parang tayo lang yung mga... Like sila ni Miss Lucha, Asia's Nightingale. Oo, Ganon. Pops Fernandez, yung nanay mo. Concert queen. Oh, wala na silang naisip, umabot na lang sa concert. Ay, pero Yan. kasi nung peak ni Momsy Pops, talagang yun ang kanyang forte, yung performing live. In fairness naman kay Oo, ate. turo. Si Tsaka, Jaya. tsaka in fairness kay Pops noon, hindi siya yung sobrang biritera, pero Oo, correct. pero malinis siya kumanta kasi. Turo. Hindi, tsaka more on siya, kumbaga, ang atake niya more on pop R&B. Ganyan. Tsaka kasi yung mga Pinoy divas na kilala natin, more on mga balladeers. Oo. Si Pops, nakafocus siya sa fast songs. Yung Oo. talaga naman, may movements. Correct. Si Jaya, ano nga ba yung Soul diva. kabo? Queen of Soul. Nakita niyo na ba yung soul niya? Queen of Transphobia. Charing! Gagi. Ay, Oo, kasi may issue nga kay Auntie. Anyway, ayun na nga, mabalik tayo kay Auntie Regine. Si Auntie Regine, powerful naman talaga. Kasi ever since talagang napaka-humble ng beginnings niya. Nagsimula talaga siya sa mga contest, hanggang sa nag-boom na lang yung career niya. And then, tawag nito?
internationally, nakapag-perform na din siya. Mm-mm. Nakapag-collab na rin siya internationally, di ba? Totoo. So, powerful. So, sa tingin mo ba dapat nang gawing national artist si Regine? Oo naman, kasi talaga namang very iconic niya dito sa Pilipinas. Taro. At saka naging malaki yung impact niya sa lahat ng Correct. mga awit. Kasi Taro. siya yung naging parang Standard. standard na parang dapat Regine. Kasi any song, kayang kantahin ni Regine Taro. ng kanya, on her own brand. Kasi siya, biritera talaga siya. So, kahit mababang kanta, binibirit niya. Yun. True. Recently na lang naman nauso yung mga Casey, yung mga Moira. Yung parang mas chill na Oo. na atake. Pero pag pag contest, Regine talaga ang Oo, ang ang goal basihan mo. mo. Oo. At saka pag Pilipinas, parang may brand tayo na biritera. Oo, correct. So parang expect muna na dapat, if you're from Philippines, if you want to be a singer, dapat Regine levels Pero, ka. tsaka ang dami ding iconic songs ni Ate Reg na Oo. pangarap ko ang ibigin ka. Dadalhin, ikaw, Kailangan ko'y ikaw. diba? Tuwing Tuwing umuulan. umuulan. Oh my God. Tapos yung meron pang yung adik sa'yo. Awit sa akin. Adik sa Hinahanap-hanap akin. kita. O Cover adik niya lang sa'yo. yun. O, di ba at least kahit cover, pero mataas yung Hindi, ginawa at niya. saka mas nakilala yung song mo. No shade, pero mas, mas naging mainstream. River Maya yon. Tama ba? Mm-mm. Hindi ako sure. Tapos, fanatics kasi ako ng OPM band. So, medyo Oo, familiar ako. Yung mga, kasi nauso yun nung high school ako yung mga shootang ng Battle of the Band. Oo, So, true. diba? Ganun din sa amin. Diba? Usong-uso yun. Kaya nga meron din ako. Generation natin yung mga battle of the band. In fairness, nakakamiss yung ganong OPM. Yung merong talagang category ng rock, merong category ng balladeer, may category ng basta masaya yung Yung kapanahonan mga natin. Sponge Cola era. Yes, yung mga heel. Oo, mga correct. O diba? It brings back the old memories. Pero balik tayo sa mga Pinay. Sino pa ba mga divas natin na Pinay? Si Jessa Zaragoza. Parang Si Rosal Nava. Oh. Julina. Oh my God, Julina is iconic. Ay, Hindi oo. man siya yung Biritera. very powerful vocalist, pero when it comes to impact and yung Para kasing that time siya yung Sarah G eh. oo, true. Queen Kasi, of pop culture ang talaga dami siya. niyang nung ang dami niyang 90s and early. pauso. Oo, yung mga pa-butterfly. Yung mga paramihan ng clip sa ulo. Ay, Oo. nauso yan. Yun yung Bumili aesthetic ako. ng beanie. Tsaka yung siya yung nagpauso ng mga iba-ibang headband. Oo, correct. In fairness kay Julina, ang dami niya talagang naging Era. era, and ang laki na naging influence sa kabataan that time. True. Diba? Sino pa bang mga na? Juday. Charis. Yung mga makabago. Yan si Sarah G. The Si pop Sarah G. star. Oo, okay naman siya. Kaya lang minsan nalulose niya yung identity niya. Kasi ako, masaya na ako masaya ako kay Sarah G nung lumabas yung ikot-ikot. Aha. Yun kasi yung parang peak na same. parang, Yun yung, shit, lumabas na siya sa pagko-cover ng mga kanta. oo, correct. Ito na yung siya. For me, yun yung pinaka, best, for me, best era ni, yung Tala, Kilometro, Ikot-Ikot. Yan yung Yan yung yun yan yung talagang alam magkakasunod. mong, this is Sarah. Oo, true. Yun. So, sana ituloy-tuloy mo lang, Sarah, kung ano mang meron. And congratulations. Gusto ko din to yung your, dati, recent bago award. niya, medyo recent yung dati. Oo. Ayan. And, ayun na. Gusto mo yung nakakalito yung medyo recent yung dati. So, ayun. Congratulations sa yung recent award. Yan, sa True. Billboard. Rachel Ango, na ngayon ay theater actress na sa Broadway at sa West Magaling End. naman si Zizi, pero for some reason, hindi ko alam kung ba't hindi ko siya bet. I guess kasi feeling ko ngayon nahanap niya na yung kung saan siya dapat. Yung Broadway style na theatrical. Nung mga kapanahon na nasa TV siya, syempre kailangan niya makipagsabayan sa mga Si Sarah, oo, yung mga birit na Regine. mainstream. Ganyan. Sherin Rehis. Okay naman yan si Sherry. Aha. Actually, yun ang talagang typical Pinay. Pinay OPM singer. Kasi, Ay, alam mo kung kanino ako pinakakabog na napakinggan ko in person. Hindi ako fan niya before, pero nung napakinggan pakinggan ko mo siya, live. nung nag-GGV siya si Charisse. Diba? Kaya lang. Si Jake Cyrus na siya ngayon. And in fairness naman, the voice is still there, pero kasi hormone replacement therapy siya. So, bumaba yung boses niya. So,
syempre, pag mas mababa yung boses mo, hindi niya na nare-reach yung mga, kaya pa din naman niya bumirit. Pero hindi na as before na yung matinis na mataas talaga. Kasi nga, syempre, Nakakami si Charis. mhm. Oo. True. Naalala mo yung iconic video natin na Pyramid. Pyramid. And of course, yung ano niya, guest appearance sa Glee. It could have been a pinnacle for her career. Pero syempre, of course, kanya-kanyang desisyon yan. Hindi niya nagustuhan ng kanyang self. True. So, she decided to transition to another gender. Oo, true. And ano naman, support tayo dyan, syempre. Here on Baxters, we are, last week lang meron tayong trans na friend na. So, hindi tayo mag-discriminate sa trans men. Correct. Push niya kung saan sila happy. Pero, ano lang, for me lang, what Jake Cyrus could improve. Kasi nakikita ko siya recently on TikTok. Styling. Hindi ko wala na akong balita sa kanya, Bex. Nakita ko siya recently on TikTok yung parang may live performance siya. Tayo, experiment more on styling para mahanap niya yung look na para maging marketable ulit, I guess. Ayun. Ganyan. And of course, marami pa tayong pagchichikahan sa pagbabalik ng Baxters. And we're back! Yes, we're back. Alam kong na-miss nyo kami. Wow, agad. Diba? Ganon. Ayan. So, for this segment, what are we gonna do is, Kakain po tayo nitong magmumukbang siya rin. corn muffin, Charis. So, meron kaming listahan dito ng mga singers na hindi pa namin nabanggit nung previous, segment. And, i-decide nating dalawa kung sila ba ay diva or hindi. Kaya pa, Bex. Nadidigay ako, binipigilan ko siya. So, may mga babanggitin po kami mga list of singers and then identify namin kung diva ba to or hindi. At syempre, kung meron kayong say, i-comment nyo lang yan sa pag na-upload na tong episode na to, i-comment nyo lang sa comment section. Syempre, sa Tsaka comment. Hindi naman porket hindi namin sila kinoconsider na diva, ibig sabihin, walay sila or kasi hindi naman lahat kailangan maging diva. Parang yung iba kasi, iba yung for me iba yung artist sa diva. Yung meron, iba yung atake. Parang, mas maaano natin yan pag we go through the list. Ayan. Siyempre, unahin na natin. Beyonce, diva or not diva? Of course, diva. Diva. Bilang may kanta siyang diva. May vocals, check. Presence, check. Cultural impact, check. Correct. Diva. Adele. I'm torn. Really? Oo, kasi nakikita ko pa din siya as an artist, as a storyteller. Pero they can be both naman eh. Ayun. Basta wala akong masasabi sa boses ni ate. Talagang solid. Alam mo yun, talagang ang ganda-ganda. So, siya? Diva? Diva. For me, diva din si diva. Adele. Parang kaya niyang mag-line up ng, kung for example, magkakaroon ng divas line up, pwede siyang ipasok. Oo. Ganyan. Taylor Swift. Pop star. Parang pop icon. Oo, pop icon. Legend in the making, I guess. Oo, pero hindi ko siya mako-consider na na diva talaga. Yeah. Saan siya may kulang for you? Huwag na natin yun, bang bababa siya naman tayo. Ako, for me, vocals. Oo, vocals. Kasi, I mean, kasi etong mga nasa list na to, na-appreciate na namin sila in general. Parang we like them, we like their music essentially. Lang talaga, kung, mo yun? For me, icon, pop icon. Pop icon. Yun, siguro yun, vocals nga, yun yung kulang for me. Hindi siya yung, like, talagang, what can you say about her being tagged as the music industry? Herself is the music industry. Due to the number of streams that she already have. If you see the music industry as numbers, I guess, she is the industry. Pero kasi ako, mas
yung critical acclaim nung artist, mas dun ako nagbe-base more than dun sa numbers, sa streams. Kasi, sobrang uso ngayon ng streaming farms. Yung parang, yung babayad sila ng AI to stream the music. Ganyan. So, numbers parang, lalo na may there's discourse recently na, yun nga, parang mas nabibigyan ng weight yung kung gaano kadaming nakinig, ganyan. Paano yung, maganda ba talaga yung album? Pakinggan muna natin. Parang ganun for me. Ayan. What about Lady Gaga? Diva. For me, she's a diva. Oo, actually, she can do anything. In Mhm. fairness talaga kay ate, napaka-versatile niya. I know she's busy being an actress kasi may lalabas siyang movie with pangalan Joaquin nito, Phoenix. Joaquin, which is yung Joker. But I can't wait for her to go back to music kasi nakakamiss yung Lady Gaga. Well, And sana pag bumalik siya sa music, sana ibalik niya yung yung Gaga. Kasi yung the past few albums is parang medyo nung nag-jowan siya, so nakakamiss yung outlandish na na Gaga. Ayan. Pero she's a diva for me. Yes. Katy Perry. Pop star, pop icon. Hindi ko siya makita talaga na diva kasi hindi naman siya vocally powerful. But she can sing. Yeah. But nagiging problem ko lang talaga sa kanya minsan is yung live. Pero in her recent appearances naman for live performances, nag-improve na siya. So I think nakuha na rin niya yung feedback na ganun. So I think she really worked hard for it. Kaya nga kung napapansin nyo, meron din siyang mga lumalabas na video na ito yung pinaka-cute niya na ginawa, yung kumakanta siya sa CR. Yung mga ganun niya na performances. So na-appreciate ko naman. And I really love Katy Perry because ano ba yun? It's her own interpretation for everything. Parang Pero, may sarili siyang brand. oo, So, very campy yung atake. pag nakita mo siya, okay, it's Katy. Yeah. Pag narinig mo siya, it's Katy. Mhm. Alam mo yun, hindi siya nangongopya. So, ayun naman yung kinugusto Kumbaga, ko sa kanya. kung si Lady Gaga, during nung mga, yung mga early eras nila, Lady Gaga is very avant-garde. Katy Perry is very, campy. Yung mas fun version nung, kay Lady Gaga. kumbaga, dark mode si Lady Tsaka, Gaga. what I like about Katy is she writes her own songs. Uh-huh. She produces her own song. And she's really smart in writing. So, na-appreciate ko naman yun kay sis. So, hopefully, this sa next album na gagawin niya since she is going to parang tawag nito, resign from American Idol as a judge. Sana makapag-focus siya to create a better album na kasing level ng Teenage Dream. Yeah, I think ng Prism. Toro, Kasi I think, ang ganda-ganda niya maggawa I think yun yung naging struggle ni Katy is parang early on, sobrang ganda nung songs niya and albums niya na parang nahirapan siya to reach that iconicness nung sa songs. Kaya parang in the recent years, parang wala masyadong hit songs from her. Pero hopefully, makabalik siya dun sa ganong level. Oo. Feeling ko naman, kasi she said she wanted to focus on herself. And parang parang pahapyaw na din yung nagagawa na siya ng bagong album. I think she's getting ready for it. Syempre, I think nandun din yung pressure kasi kabatch niya si na Taylor Swift eh. Tapos si Taylor Swift parang maya, daming album na ginagawa. Correct. Parang year after year, merong nangyayari. So, and ayun, she's busy kasi may business din siya, shoe business. Footwear. Footwear business kasi sleeper, sandals, and shoes. Basta, meron siyang ganun. Tapos, ayun, busy siya as a mom. Mahirap talaga pag mother ka na. How about Rihanna? Pop. Hindi ko siya na diva talaga. Yeah. Parang, more of, visually kasi, she's stunning. Talaga naman. Aesthetic down. Oo, talaga namang. Talagang kuwang-kuha niya na yung style niya. Talagang talaga, it's Rihanna. Wala na akong masasabi. Even her, she's a fashion icon. Oo, even yung songs niya, it's very trademark na I mean, alam mo na Rihanna yung kind of song. Oo. She really made her brand. And I admire her for that. I guess, live lang din yung kulang kay Rihanna to make it into the
Yung Diva Sphere, yung ano. Tsaka kasi ang tagal niya nang walang release eh. Kasi 2016. busy siya as a businesswoman din. Tapos Pero, buntis na naman siya. Alam mo, yung asawa niya A$AP Rocky, talagang A$AP din talaga gumawa eh. Every after release ng bata, A$AP Go din siya. Nagiging yeah. Rocky na din agad. So, ayun, yeah, and ay share ko lang, no? Dahil dyan sa panganak niya and pagiging mommy, na-open niya na she's open for, actually, hindi talaga siya nagpapa-surgery kasi everything to her is Aha. natural. Pero kung meron daw siyang papa-ayos, is yung boobs niya kasi sagi na. Parang Ah, na-chika niya. Kasi nga, as a mom, syempre, lumalaylay. yeah. So, parang namimiss din niya yung old body niya. Mm. So, knowing Rihanna naman, kahit wala na yun, perfect ka na, day. How about J-Lo? Bread. Corn muffin, charet. Ano masasabi ko kay J-Lo? Hindi siya diva talaga. Ano siya, more of an icon siya. Parang icon in a sense when it comes to fashion, comes to pop, yan. Okay siya sa mga ganyan. Kasi meron naman talaga siya mga hit songs like yung Waiting for Tonight, Let's Get Loud. Yung Siya mga kumanta ano, na. Charing. tsaka yung ano, Boses niya yan. Charing. ano pa ba? Hmm, Yeah, ang kumakain ako guys Okay, go. favorite kong J-Lo song Get Real. Get Real ba yun? Tama, I'm nag-e-end ito. real! Hindi. Yung meron siyang cane, Ano siyang tapos naka-hat siya na gano'n. Wait, hindi siya Get Real. Anong title nun? Wait lang, si-search ko ha. Alam ko yan. Get Real, Get Hindi Here. siya, Get Right. Get Get Right! Right. Yeah. Hindi, tsaka dancerist talaga si ate. Alam naman natin yung capability niya sa pagsasayaw. Talagang magaling talaga si Bakla. Pero hindi talaga siya pandiva. Oo, tsaka recently, may mga appearances siya na tinatry niyang bumirit. Feeling ko, she's trying to compensate for the issues na ninakaw niya lang yung boses na hindi talaga siya yung kumakanta sa mga songs niya. Tsaka Na, ayun, which is ang nangyayari, nagsasuffer lalo yung performance kasi hindi naman siya talaga belter to begin with. I don't think. and then, dumalabas na nga rin yung issue, another chika, segue lang natin. Parang, hindi ata mabili yung concert tickets niya sa upcoming concert niya, kaya nabawasan yung mga concert dates. So, I think, there's a problem with the marketing and the production itself, kasi baka, they just letting JLo to decide for everything, and I think she needs, someone who can she really trust, na hindi naman makakompensate yung mga ideas niya. I think she needs to rebrand. Pero visually, stunning din si Akla. Alam mo yon pag nakita mo, J-Lo to, yung ganon. Talagang, di mo naman pwedeng i-discredit sa kanya yung, tawag nito, yung hirap na ginawa niya to make herself as a J-Lo. How about Shakira naman? I'm torn. Kasi magaling naman talaga si Shakira sa Yeah, pero performer. I don't see her as a diva. Hindi siya Hindi diva. siya diva for me. She's a good performer, pero medyo I don't see her on that level. I love naman her songs. Correct. Yeah, and yun nga. Actually, mas hot take. Feeling ko mababash tayo ng bongga sa episode na to kasi kung binabalance natin yung mga favorite nila. Mas nagustuhan ko yung section ni Shakira dun sa Super Bowl kaysa kay J-Lo. Parang, saka hindi, medyo na-turn off ako kay J-Lo kasi dun sa dun sa docu niya about the Super Bowl. Yung, bakit kailangan pa ng dalawang Latina? Yung ganun. Parang, bakit? What's wrong with Shakira? I mean, I gets ko naman yung point niya na bakit kailangan dalawa kami, pwede namang solo siya, solo ko. Pero kasi, mas powerful nga yun. At saka hindi ko din masyado nagustuhan yung treatment nila na mauuna si Shakira tapos closing si I guess mas nag-work siguro yun if nag-alternate sila. Para mas ewan ko. Maybe that's just me. Kasi Okay. parang nangyari, parang naging opener niya lang si Shakira. Well, it doesn't look like na opener siya sa Shakira kasi kinabog nga ni Shakira talaga. So parang Shakira set the bar high for her to do better kasi siya yung next eh. So maganda naman na nag-collab sila at the end. So Taro. okay din naman yan. And what about Britney Spears? Britney Diva. For Talaga? me, Bakit?
yung iconicness. And she can sing, she can belt if meron lang talaga siyang, may napanood ako videos niya singing in her prime years na in a lower register na ang ganda. Feeling ko tinataas nila yung songs kaya parang medyo nagsa-struggle siya in some of her songs and in live. At saka kasi dancerist sis pag nagpe-perform. So, bago ko naging Beyonce fan, sobrang Britney fan ako nung elementary days ko. Kaya, I love Britney and I guess kaya lang sabi niya ayaw niya na, di ba? So, Oo. I also love Britney, pero I don't see her as a diva. Kasi, tawag nito, kasi si Britney is more of pop for me. Siguro dahil hindi lang ako nakakita ng range na diva siya, pero she's very, very iconic and Yeah. legendary. Wala naman tayong question about it. So, ayun. Yung commercial nila ng Pepsi with Beyonce and Pink. Nalimutan natin si Pink. Actually, si Pink, she's a diva for me, I think. For me, rockstar si Pink. Parang ano siya, rockstar diva siguro, ganon. Rock diva, rock of ages. Oo, Charing. ganon. The And rock then, cycle. Nalala mo yun? Inside joke. OMG. Sorry. Ayan. The rock. And then, syempre, Christina Aguilera from Britney Spears, Christina Aguilera. Ito talaga diva for me. Diva. Itong diva. Diva. Charing. Lahat ng pwedeng, lalim gagawin ni Ating. Taro. Ayan. Very skinny siya ngayon, in fairness. Sobrang- Ozempic, charat. Talaga naman. Talaga. Lavarn. And then, ito na, Kelly Clarkson na ang payat na din. Taro, another Ozempic diva. Charing. Diva. Diva talaga to. Pero ngayon nauuso na kasi meron siya ngayong sarili niyang talk show, The Kelly Clarkson Show, or The Kelly Show, or whatever. Which, nagko-cover siya ng mga pop songs, Korean pop songs, and parang sinasabi nila na, kinakabog niya yung original version, which is, I agree naman, na talaga naman ang galing ng mga take niya dun sa songs, which I love. Even Katy Perry was, parang, na-check ako guys, sa allergic rhinitis. Ayan, na-appreciate niya yung cover ni excuse me, ni Kelly. Oh my God, I'm sorry about it. Anong kineli niya? Ano ba kineki? yun? Hindi ko na Basta yata- meron siyang episode Okay. na pinerform. I don't know if it's Thinking of You or I know it. The One That Got Away. Yeah. Gusto ko yung cover niya nung kay Billie Eilish, which is, I forgot the title of the song. Basta yung Billie Eilish song. How about Jennifer Hudson? Jennifer Hudson, diva yan. Diva. Kasi boses pa lang alam na Oo. natin. Gwen Stefani is not a diva but Not- more of a halo-halo to for me kasi naging fanatics ako ng No Doubt. Doubt. Very rock yun. Tapos after nun parang naging pop naman yung genre Halaback niya. girl. Oo. So, yan. Pero hindi siya sa akin diva. Hindi Pero din siya magaling diva si for me. pero magaling si Gwen. She has a unique voice. Nicole Scherzinger. Ng Ayan. Pussycat Dolls na ngayon ay Best Actress sa West End. Diva rin talaga for me. Yung voice. boses naman niya is pandiva naman. Yeah, sige. Give ko sa kanya yung diva status. Alicia Keys, hindi siya diva No. kasi lagi siyang struggle when it comes to live. Hindi tinanggal nila yung nung pinost, di ba nag-feature siya dun sa Super Bowl ni Usher. And nung una kong napanood yon, may sablay talaga si sis dun sa unang part. Pero dun sa, kung papanoorin nyo ngayon dun sa uploaded video sa YouTube, ang linis nung kanta. Pero may sablay yun. Pero available, I think makikita nyo yung video on TikTok. Pero I like her songs. Oh, okay Give naman ko yung kay songs Alicia naman yung kay songs. Alicia. Pero, ayun, siguro na lang talaga, kulang lang talaga sa practice. Hindi ko alam. Pero imposible kasi singer siya, tsaka nag-aaral siya ng mga, Nota. ano ba, siguro naman napagdaanan niya yung voice lessons, no? So, parang may mga technique yan, may pag nahihirapan ka I ng think, abutin yung key. oo, ang ironic na may keys siya. She's Alicia Keys, pero feeling ko she's not choosing the right keys for her songs. Parang yung taas ng range masyado. Oo. Gusto niyang i-pick up na
parang girl, pag nagsastruggle ka, voice coach. How about Nicki Minaj? Rapper lang. Yeah. Hindi And siya, hindi siya diva for me. given Ugaling the diva, pero hindi naman diva. given the recent na sobrang major turn of me ako kay ate mong Nikki. Oo. So ngayon naman, let's move on to yung medyo mas younger batch of singers, kung let's see kung diva sila or not, or may potential to be a diva, ganyan. Miley. Ang hirap. Pero I don't discredit whatever she has done. Magaling siya sa singer. Pero I don't think the voice itself is for a diva. Mhm. I don't know. Yeah. Baka I maybe think not diva yet. Oo, pero may potential to, depende kung anong path yung iti-take niya in the industry, kung depends on what albums is she gonna make, pero there's a potential to be a diva. Correct. Selena Gomez. Kiki. Gag. No. Charis lang. No talaga. No. Kasi Kiki voice iba kala eh. Great songs. Oo, meron namang mga magagandang kanta si ate. I like Selena actually, especially yung album niya na, ano ba to? Hands to Myself. Hands to Myself. It's, a good album. Mhm. Kasi yan ang ira ko. Ayan. Tapos siya, hindi talaga siya diva. No, hindi din, no? Cutesy icon. Pwede bang ganon? Na cutesy icon? Pop. Very pop. No, very pop. Demi. Pwede to maging diva. Kasi yung boses niya talaga powerful. Yun nga lang, she needs to rebrand herself. Taro. Kasi medyo naging mixed up na si ate, which is understandable naman. Kasi Taro. mentally ill si ate and marami siyang pinagdaanan. And yun, yung drugs, yung alcohol. So, ang dami niyang naging addiction na kaka-overcome niya lang. Yung yung nag-perform siya sa nag-perform si Demi Lovato sa isang conference on heart diseases, and ang kinanta niya ay heart attack. My God, laban sis. Although, sinabi naman doon na she did it in context naman. Parang may speech naman siya before that na kinontextualize niya naman yung kanta. Pero, still crazy. I know. And then we also have Dua Lipa, my favorite. I think kasi Dua Lipa is the Cher of our generation. True. Actually, So- feeling ko ang reference na si Sherry. So, there's the potential there to be a diva. Maintain lang. Maintain. She's still on her way. Tsaka bago pa lang siya. Oo, So, it's yeah. hard to really assess right now kung Pero, magiging diva siya. yeah, she's on the way there. May very, very, very big potential to be a diva. Ganyan. How about Billie? Billie Crawford. Billie Eilish. Hindi siya diva. Hindi rin siya Hindi pop. rin. Artist si Akla. Oo, yeah. It's giving art. It's giving Yeah. artist. Depende na lang siguro kung bigla siyang mag 180 and choose to sing power ballads, but I don't think it's the path that she's gonna take. Very nga siya eh. I would say she's very anti-diva. Yung brand niya. Kasi Even with her looks. 'Di ba? her brand kasi is she wanted to be different Yeah. from anybody. Kaya yung mga aura niya talaga, hindi pang commoners. True. No, it's her own brand. As a Billie. Good for her. Doja. Wala kahit ano. Pangkarat song lang si bakla. I like some of her songs. I don't think I think she's gonna replace, given the yung issues with Nicki Minaj. I think she's gonna take that spot. Ang makinaganda lang talaga kay Doja, what I like about her is she can sing and she can rap. And she can dance din naman. Oo. Yung mga pangkarat dance, yan, kaya niya. How about Megan Thee Stallion? Rapper si Okla eh. I like her. I like her. Hindi siya hindi Pero siya not diva. diva. No. Lizzo. Could be. But Yeah. the current situation right now, ang dami niyang hanash. Uh-huh. Parang hindi siya matahimik. Meron pa Parang siya recently na I Quit.
Mga ganyan. Para Parang- mag-compete na siya sa music. Parang, girl, Masyado siyang naghihingi ng sympathy sa mga tao na parang, di natin siya masisisi kasi sa ongoing case na meron siya. I think, Or ano na tapos yun? na. Tapos na yun. I think, Nanalo ba na-clear. siya? Oo, I think so. Well, Kasi yung basis nung nung hindi na natin to nabalikan, oo nga dapat pinick up natin to. I think yung basis nung mga sinampa sa kanya was more based on feelings. Walang actual na evidence or alam mo yun, mas na more on naramdaman, hindi ka makakakaso ng base sa kutob. Diba? pero naapektuhan siya nun for sure. Oo, kasi true, nasira siya publicly. Tsaka, oo. Kaya correct. nahihirapan yan talaga siya na, na siguro maging herself again. Mhm. So, kung ano-ano na lang sinasabi niya sa social media, na hindi mo na maintindihan kung genuine pa ba or what. So, I don't know. How about Olivia Rodrigo? Never. Sorry. She's not gonna be a diva. Yeah, more on singer-songwriter ang atake ni Sis. More of like, it's giving Taylor, trying to be Taylor Swift. Kasi yung sound niya parang Taylor Swift na din. I don't know. I cannot really see her own identity. Ako, I see her more as an Avril. I don't know. Pero, I like Avril is naman. Avril Lavigne. I like naman some of her songs, pero I just don't see it yet. Yung pagiging diva. But tsaka very bagets pa si Olivia. Ariana Grande. Diva. Diva. Diva yun si Baklo. True. She has the voice. And yung, yung discography niya so far, it's parang, among this young, young, hindi nakabase yung young sa age siya. Parang, in the industry. Parang ganyan. Parang Ariana is already a diva. Among all, yung mga newer. How about SZA? Hindi siya diva. Ako, for me, there's a chance for her to be a diva. Hindi ko pa nakikitaan ng kanta na maging diva. If she takes the Beyonce route, she can be a diva. Kasi SZA reminds me of a very young Beyonce. Yeah, but si SZA, na nanay ni Crispin at ni Basili. Charing. How about Lana Del Rey? Artist. Yeah. She has her own brand eh. Hindi siya katulad ng iba. Pero, I love Lana. Yeah. I love Lana. Sia. Hindi ko masabing diva. Pwedeng na lang, writer na lang. Producer, ganun. Yeah. I guess, may chance. She needs more songs. Oo. More on nagpo-produce siya, more on writing kasi siya. She wrote, diba, Diamonds. Ay, hindi. Diamonds pa yun. Oo, Diamonds. Oo, Diamonds. Ni Rihanna. And then, ayan, Cardi B rapper, what do you expect? Yeah. Karat-rap, ganun. Pero, Cardi's giving diva ha. Minus the voice. Oo. With the way she handles herself and yung branding niya. It's giving diva At naman. saka okay na din na meron siyang bagong collab with Shakira. Yung Ponteria. So, Lavarn. How about Camila? Camila Cabello. Never a diva. I don't see it also. How about si Her? Nakalimutan ko lagay si Her. Hindi din eh. Hindi. Or singer-songwriter si Her. Pero I love her. I love her. Sino si... Sobrang galing ni Her. As in. Ayan. Ito si Tyla. Pinaka-bagets. Hindi. Masyadong manipis yung boses niya eh. Ako may chance. Tsaka There's a chance. Parang masyadong inedit yung boses. Ewan ko. Wag lang mapapariwara si girl. Saka sobrang bata pa ni Tyla eh. Parang feeling ko mapapariwara siya dahil kay Chris Brown. Kasi umaura si Chris Brown sa kanya. Iwas. Parang kailangan niya lang ng tamang tao. There's a chance for her. Kasi sobrang bata pa niya eh. Yes. Yeah. So, yan. Ano ba? Mali ba kami? Saan kami nagkamali? Or saan kami tama? There you have it, mga Bex. Comment na kayo and share your thoughts. Walang basya, no? Magbabalik pa kami. Kahit ayaw nyo na. We're back! Wow. Ayan. So, nandito naman tayo sa segment kung saan nag-recommend tayo ng mga movies, ng mga music, and kung ano-ano pa. And for this segment, tayo ang mag-hear mo tayo. So,
Ano ang iyong music recommendation for this episode? Of course, the newest single of Dua Lipa, which is Illusion. Elysium. Yeah. Ooh, what you doing? Excited ako sa album niya. Kailan nire-release sa album niya? Malapit-lapit na din. Gusto ko yung... Gusto ko yung tinansya mo lang kung kailan. Kasi sabi April, tas parang shoot na move, kaya nanggigigil na ako. So abangan nyo po yan. Ang Radical Optimism ni Dua Lipa. It's gonna drop. And I think it's been Dua Lipa. moving. It's because of Beyonce and Taylor Swift back-to-back drop of the album. Syempre, ayaw niyang sumabay. Kasi pag sumabay nga naman siya, sino makikinig sa kanya, di ba? I mean, Pero grabe, bardagulan to sa Grammys. kaya nga. Buti nga wala pang nilalabas si Adele kasi malulungkot ako dahil siya mananalo. Gets mo? Kasi, ewan Hindi ko. ko sure. Ngayon, pakinggan nyo kasi maganda siya. And she said that this album, kaya lang naman niya to ginawa kasi for as long as she can make people dance and then she's on the right track. Parang sinabi niya yun sa isang interview. So, expect nyo na kasi yung mga nilabas naman niya na recent singles like in Training Season, Houdini, and this one, The Illusion, the new track, nakakasayaw naman talaga. Taro. And in fairness to her, it's not the same note, it's not the same sound. Taro. And I True, think true. she has been influenced clearly by her dad, na musician din talaga, Aha, correct. na nagmamanage din sa kanya, Na daddy. na fresh. Fresh. Namang mo, sheriff. Sorry. Oo, it's in the genes talaga, in fairness, kasi yung mother din niya maganda eh. Mhm. Ikaw? Ang akin namang Hear Mo Taste ay hindi ako lalayo kasi to be honest, ang pinapakinggan ko lang talaga recently is Cowboy Carter and Beanie. And nag-Beanie na ako last time. So, I guess yung Two Hands to Heaven from Cowboy Carter. ni Yung maganda Beyonce. din yan. If hindi nyo ba napapakinggan yung buong album, kahit yun lang yung pakinggan nyo, yung bridge part, oh my God, pag naririnig ko yung part na yan, parang hihiwala yung kaluluwa ko. Oh my God! Pag hindi nyo pa napapakinggan, pakinggan nyo. Hear mo na yan. Yes. And then, meron ka bang meltdown? Ayan, ang aking meltdown is yung mga tao na kine-question yung, for example, yung kung ano yung binabasa, books, movies, and music na kinukonsume ng tao. Parang you don't have the right to question that kasi kanya-kanyang taste. Parang ganon. So, for example, yung mga bakit yung nakikinig ng K-pop, hindi mo naman naintindihan, ganyan. Paki mo, ikaw ba yung nakinig? Ayaw mo, di wag. Bet ko siya. Parang ganon. Or, ito yung favorite kong movie. Ay, bakit mo yung favorite? Bakit kaya? Hindi mo favorite. Diba? Yung parang, kanya-kanyang taste kasi yan. Yung parang, wala tayong karapatan para i-question yung mga content na, kinukonsume ng tao. Correct. That is so How true. about, what bothers Jonah? Ang kanyang Jonas bothers. Ako ayoko ng sinisinzone ako. Yung pag nag-message ako tapos sisisinzone ako. Sorry na. Okay lang kasi kilala ko si Mel. Pero yung ibang mga tao, lalo na pag importante yung message, gusto ko nagre-reply sa akin. Lalo na kung di kita kilala. 'Di ba? I mean, I'm more referring to work. Okay. Like kasi meron akong parang recently lang to katrabaho ko siya. Isn't, paano ba? Para siyang, hindi siya parang, boss talaga siya. Tapos may kailangan ako sa kanya. Tapos parang natapos na yung araw, hindi siya nag-reply. Importante yun. Tapos tatanungin mo kinabukasan kung ano nangyari. Kung nag-reply ka. Correct. Diba? Parang, as an employee na hindi ka naman boss, hindi ka pwede mag-decide eh. Correct. Lalo na kung may mga critical questions from Pero, client, I can decide. I can. But I'm not the boss to decide. Parang wala sa akin yung last say. true. So, if there's anything that is important, utang na loob, magre-reply. Kung ayaw mo kong kausapin, di wag. Sa iba mo ipadaan. Correct. Diba? Sa iba mo ipadaan na tao, tas sa akin na lang sabihin, pinapasabi ni na ito daw. Yung ganun lang naman kasi. O kaya, huwag mong questionin pag may nagkamali dun sa Oo. sa nangyari kasi hindi ka That's nag-reply. another thing that I don't like this person is that, sometimes we're setting up a meeting like
2 p.m. And then he ends up going to the meeting 4 p.m. Sa Zoom, ay sa Google Meet Imagine guys, parang nandun ka lang sa Google Meet, pinaghihintay ka na, wait lang guys, let's hold the meeting, ganyan-ganyan. Parang, kung hindi mo kaya, ba't ka pa nagpa-meeting ng alas 2? Kung alam mong jump pack ka, parang napaka-unprofessional mo. Kasi hindi ka sa akin magre-reply, tapos ang eksena mo, nagre-reply ka dun sa group chat kung kailan kayo magvi-video, okay, kailan, alam mo yung mga non-related work. True. It's so unprofessional. So technically, I'm bothered with unprofessional people. Langgot award. Charing. Ayan. Tapos sasabihan ka lack of experience. Ah! Sila yun. Sure! Bibigyan ka ng deadline. True. Ganyan. Anyway, hindi matatapos ang episode na to nang wala kayong nalalearn. Dahil deserve nyong maging bakla ito ang Word of the Bex. Ayan, so for this episode ng ating Word of the Bex ay walang kinalaman sa topic. Naisip ko lang siya kanina habang on the way here. Kasi lagi ko siya naririnig recently sa online, which is Jet Li. Hulaan nyo, ano yung Jet Li? 5, 4, 3, 2, 2. Mali. Mali, hindi Jet Li. Hindi yan yung meaning. Wow. Ang ibig sabihin ng Jet Li ay jitlog. Yes. At hindi ito, Hindi ko kinakaya. hindi ito yung itlog na kinakain Pag sinabi mong Jet Li, sabihin yung Jet Li na kumakat. Oh my God. Yung Jet Li ni Annette. Correct. Gani. Uy, ang iksi ng shorts, kita yung Jet Li. Gani. Uy, bakat yung Jet Li. Oo, tuloy. Yun yung Jet Li. O, may bago ka natutunan. O, diba? At least, lang kayo, parang discreet lang sa mga hanashi. Oo, true. Ang Jet Li po ay ang companion in life ni Tarub. Bonus word of the Bex yung Tarub. Diba? O, diba? Ganun lang tayo mga Bex. And of course, that's a wrap! Ayun na yun. Baka nag-expect pa kayo ng maraming katsikahan. At ayun, malapit na rin naman mag-weekend. So, malapit nyo na rin makita ang inyong mga friends and family. Learn to take care of yourself and give time to yourself. Uy, nag-enjoy ko sa episode na ito dahil ako din. talaga namang fanay kasi ako ng mga mas nakikinig ako sa mga girls talaga when it comes to music. Wala ka masyadong mix kasi ako may nakikinig talaga ako ng mga rock band. So parang very rarely mas naglilin towards rock, talaga ako metal. Sa minsan nakikinig din ako sa mga mga classics like Frank Sinatra, mga ganon. So depende nga sa trip ko, guys. So ganyan lang ako. But I love music in general. Ayun, rate nyo na ang podcast namin. 5 stars. Correct. Ayan, at syempre kung gusto nyong i-beat ang hit ng summer, ano daw? Gora na ng Isla de Oro Hotel, and that is in Occidental Mindoro. Taro. Ayan, check out nyo na lang ang Facebook at syempre nasa booking.com kami and nasa Airbnb. And then, meron na ring website. So, check nyo na lang lahat sa Facebook page and IG. Ayan, buhay na buhay siya doon. And then, i-like nyo na rin ang Mr. Bubu page kasi abang-abang lang kayo doon kung ano yung mga mga paninda. Correct. Ayan. At syempre, rate nyo naman ang aming podcast kung saan kayo nakikinig. Give it 5 stars. Yes, and another thing, kung meron po kayong need help sa graphics design, sa fashion illustration, and everything, creatives, contact nyo na po si Mel. Pero, basta hindi busy, go. At RomelPaul620 on Instagram. Follow nyo na din ang Baxter's Podcast. At pinipigilan ko ulit dumigay. Baxter's Podcast on everywhere. Except X. Kasi parang masyadong need pa. Follow nyo din si Jonah with 4 A's. And between.jobs, ganyan. Ayan. And then, for any marketing needs, contact me. And specifically for social media contents. Pero, ayan. Marami po tayong niluluto. Kaya busy si Akla. correct. Magbubukas ng carinderia. Oo.
So, ayun, abang-abang tayo sa mga future announcement and ganap namin ni Mel. O kaya kung gusto nyo mag-talent, magpalista kayo kay Bex dahil any may nangangailangan siya ng mga katauhan. And Yan ayoko muna magsalita. Basta pag na-ready ko na lahat, and then, tsaka tayo mag-ahanashi. Pero ayun, maraming salamat again sa patuloy na suporta niyo sa Baxter, sa ating mga loyal Thank you listeners so much. around the globe, abroad and here sa Pinas. Maraming salamat. Share nyo naman sa mga friends nyo yung magandang balita. Magandang balita. Relihiyo na pala. Cult. Kung meron kayong kakilala na mahilig mag-podcast kasi hindi pa kami kilala, pahala kami. Para naman. Oo, tuloy-tuloy ang aura. Oo, Tsaka ito na talaga yung bumuhay sa amin. Charissa! Dito na lang kami bumabangon. Oo, ayan. Sa Baxters. Ayan, thank you again. And True. always remember, always be kind. Always be kind. Bye. Bye. You've been listening to Baxter's The Mel and Jonah Show. Follow Baxters on Spotify and subscribe on YouTube. You can also find us on Google Podcast, Apple Podcast, Facebook, TikTok, and Instagram. At Baxter's Podcast. That's BEKXTERZ Podcast. If you like this episode, rate and review our show on your podcast app 5 stars.